Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Umabot na po sa 151 lungsod at bayan ang isinailalim sa state of calamity sa gitna ng kabi-kabilang baha at pinsala ng habagat at mga bagyo mula pa noong bagyong Egay. Tumaas na rin sa 26 ang naitalang patay dahil sa haba ng pagsusungit ng panahon. Halos 2.5 milyon na rin ang apektadong individual at mahigit 300,000 ang dinala sa mga evacuation center. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Idinagdag na sa mga nasa state of calamity ang buong probinsya ng Bulacan dahil sa pagbaha sa 16 na bayan at 3 lungsod nito. Pati mga pupuntang Metro Manila mapapasabak sa bahang nagpalubog sa ilang bahagi ng National Road. At sa isang bayan, pinalutang na refrigerator na ang sinasakyan ng mga pumapasok sa trabaho. Ang latest sa live na pagtutok ni Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mel, Atom at Emil, sa pinakahuling tala ng Bulacan PDRRMO ay umabot na sa 500 million pesos ang pinsala na dulot ng habagat na pinalakas ng 2 bagyo na nagdaan. Hindi tricycle, hindi padyak at hindi rin bangka, kundi floating refrigerator ang sinakyan ni Marie papasok sa trabaho galing sa kanilang bahay sa Balagtas, Bulacan. Ang galing nga eh. Ang galing nga ni Kuya eh. Hindi Buti nga po meron siyang ganyan eh. Kasi ang hirap din po maglakad, mabigat po kasi sa paa. Sa rep po yan, yung mga sirang rep. Yan, pero dikit-dikit lang po. Dahil po sa mga estado po niya, sir. Tapos wala po siyang butas, mga leak niyan, plastic. Magaan po. Kaya po, eto, pwedeng gamitin pang palutan. Pagdating sa MacArthur Highway, kulay putik na tubig naman ang sumalubong kay Marie. Hindi na raw niya matandaan kung kailan siya huling gumising na sumisikat ang araw. Ay, super excited na po. Sa tingin. Sa tingin ko parang hindi pa po eh. Makulimlim pa po yung panahon eh. Ang touring ito na landmark sa bayan ng Balagtas. Hanggang gutter pa ang tubig kaninang umaga, pero malaki na ang ibinaba nito kumpara noong kasagsagan ng ulan dala ng habagat. Sa videong ito nakuha noon sa tabi ng clock tower, makikita ang ibabang bahagi nito na lubog sa baha. Ang eatery staff na si Abraham, lilinisin na raw sana ngayong umaga ang burak na pumasok sa tindahan. Pagdating ko dito, wala pang tubig dito sa harapan, pati dun sa kabila. Dito sa loob, wala rin po? Wala pa, sir. Anong oras yung napansin na nagkakatubig na ulit? Mga alas 8 na yun. Nasa sulok naman ng MacArthur Highway ang watch repair ni Mang Juanito. Kahit mataas daw noon ang baha, hindi raw siya natinag sa pwesto. Kung hindi po natalian ito, natumba na ito. Dahil kasi nung nandito ako, biglang umalon. May customer na dumating? Wala po, kahit isa. Sa tala ng Bulacan PDRRMO, 8 barangay ng bayan ng Balagtas ang lubos na naapektuhan ng habagat na pinalakas ng bagyong Egay at Falcon. Kabilang ang Balagtas sa 16 na munisipalidad at 3 lungsod sa Bulacan na naperwisyo sa pagtaas ng tubig. Kanina, idineklara ng under state of calamity ang buong lalawigan. Pabugso-bugso pa rin ang ulan sa maraming bahagi ng Bulacan ngayong maghapon. Pero sa ilang binahang bahagi ng bayan ng Bustos, humupa na ang tubig, gayon din sa sentro ng Baliwag. Ang mga motorista at commuter naman na babagtasin ang MacArthur Highway papuntang Maynila. Mapapasabak pa rin sa baha sa ilang bahagi ng National Road. Emil, katulad halimbawa dito sa exact location natin sa malapit sa boundary ng Bukawi at Balagtas, dito pa rin sa Bulacan along MacArthur Highway, kung saan bumabagal yung pagdaloy o yung pag-usad ng trapiko dahil nga kung makikita nyo sa live video yung mataas na tubig sa estimate natin, ito ay lampas pa doon sa gutter. Sa kabila nito, wala namang magawa, lalo na yung mga maliliit na sasakyan at saka yung mga motor na maglakas loob na lamang para makalusot dito sa baha. Emil? Maraming salamat, Cedric Castillo. Sa Pangasinan naman, doble dagok na ang epekto ng mga pagbaha. Apektado na ang kabuhayan ng marami habang sa mga evacuation center ay may mga nagkakasakit na. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine?
Mel, nakakaranas pa rin ng pagbaha sa iba't ibang barangay dito sa lungsod ng Dagupan. Kasabay niyan, hindi na muna pinapayagang makauwi ang mga evacuee sa kani-kanilang mga bahay. Dahil baha pa rin sa malaking bahagi ng Dagupan City, Pangasinan, umaaray ng ilang negosyante tulad ni Joselito na inip na sa paghihintay ng customer. Tag-ulan Simula nung Biyernes ato, Ibis, ganun. Hanggang ngayon, wala pa income. Gate ng City Hall, ginagawa ang lahat para solusyonan ang mga pagbaha. So number 1 is dredging. Number 2 is elevation of road. And of course, yung drainages dapat mas malaki na. Hindi na ho niya kaya yung volume ng rainwater. Kasabay niyan ang pag-abot naman ng tulong, lalo na sa mga inilikas, lalo pat di sila pinapayagang bumalik sa mga bahay. 10,000 pamilya na raw ang kinailangang hatira ng relief packs ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero si Cindy na 1 linggo na sa evacuation center kasama ang 2 anak, may iba nang iniinda kaya nagpasuri na sa barangay nurse. Walang tira po, tapos baha pa. Ang problema ngayon sa mga evacuation center ay ang pagtama ng sakit sa mga evacuee. Gaya na labang ito sa barangay Maluwod na kung saan nasa 30 na ng mga evacuee ang merong ubo at sipon. Ang ginagawa ng barangay ay nilalagay sila sa isolation area para maiwasan ang hawaan ng sakit. Ubo, sipon at lagnat ang tumatamang sakit sa ilang evacuee. Nahihirapan kami dahil sa may mga nagkakasakit ng mga bata. Pero at least andyan ang ating mga nurse, mga staff, lagi silang tinitignan, chine-check para wala namang hindi grumabe. Yeah. May nurse naman daw kada evacuation center at sapat din daw na supre ng gamot, vitamin at maintenance medicine para sa mga may hypertension. Namahagi na rin ng gamot laban sa leptospirosis. Sapat din daw ang pagkain at malinis na tubig ayon sa City Hall. Mel, bukod sa ubo, sipon at lagnat, pinag-iingat din sa ngayon ng Health Authority ang publiko sa banta naman ng leptospirosis at maging ng dengue. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bumigay naman ng isang dike sa San Leonardo, Nueva Ecija. Pinadapa nito ang 5 bahay na tila nilamon ng tubig. Kwento ng mga residente, nakita na nila ng bitak ang dike nito pang Sabado na posibleng dahil daw sa ilang araw na pag-ulan. Wala namang nasaktan sa halos 30 apektadong pamilya na tumutuloy muna sa evacuation center. Sa Vintar, Ilocos Norte naman, unti-unting natitibag ang lupang kinatitirikan ng mga bahay malapit sa ilog sa barangay Parparorok. Kaya nakikita na muna sa mga kapitbahay ang mga apektadong residente. Ayon sa pamunuan ng barangay, sapilitan nilang inilikas sakaling madagdagan pa ang mga bitak sa lupa. Binansagang Teves Terrorist Group ng Anti-Terrorism Council, sina Congressman Arnolfo Teves Jr., dating Governor Pride Henry Teves at 11 iba pa. Ang belta ng magkapatid. Alamin sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo at Ivan Mayrina. Ang pagpaslang kay Governor Roel Degamo at 9 na iba pa sa loob ng kanya mismong bakuran noong Marso. Isa lang daw sa serya ng mga magkakaugnay umanong patayan sa Negros Oriental. Ito ang basehan ng Anti-Terrorism Council para bansagan bilang terorista ang itinuturong mastermind na si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. The evidence gathered by the ATC compels us not to treat the killings, abuses, and the acquisition of high-powered firearms and explosives as independent and isolated crimes because these acts are not committed just to cause injury to people or to grab property. These violent acts were motivated by the underlying objectives to intimidate the residents of Negros Oriental, using his position in government to thoroughly control the province through fear and intimidation. Binansagan ding terorista ang kapatid ni Teves sa si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves at 11 pa na kasama umano sa operasyon at recruitment na tinawag nilang Teves Terrorist Group. We, the ATC, have found probable cause to warrant these designations, covering offenses related to committing terrorism, planning, training, preparing, and facilitating terrorist acts, recruitment and membership in a terrorist organization,
as well as providing material support to terrorists. Dahil wala pang kaso na isasampa laban kay Teves, wala pang warrant of arrest na inilalabas laban sa kanya. Wala mang basehan para arestuhin. May kakabit pa ring mabigat na epekto ang bansag na terorista. Upon the designation of an individual or organization, it is ministerial upon the part of the Anti-Money Laundering Council to issue an ex parte order to freeze without delay the assets. Dati nang itinanggi ng kongresista na may kinalaman siya sa pagpatay. Kanina humarap sa media sa pamamagitan ng video conferencing si Congressman Teves. Sabi niya, hindi siya terorista at wala siyang grupong naghahasik ng terorismo. There's no such thing as a Teves terror group. Stupido ka, magte-terrorize ka ng tao kung magpapapili ka pag-eleksyon. Kaugnay naman sa posibleng pag-freeze sa kanyang mga assets, dapat bumili sila ng malaking freezer, baka hindi magkasya. Hindi, joke lang. Joke lang. Wala naman po akong ano eh. ang kapatid naman niyan si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves nagulat daw sa terrorist tag sa kanya, lalo't isa siya sa nasugatan sa Batasan bombing noong 2007. Bakit ako magiging terorista kung biktima ako ng terrorism? Mm-hmm. 'Di ba? Oo. I was a victim of a terrorist activity then. Mm-hmm. And it almost cost me my life. Itinanggi naman ng ilan sa mga iba pang kasama sa listahan ang bansag sa kanilang terorista. Wala raw silang ginawa na maituturing na acts of terrorism. Ikinatuwa naman ng misis ni Degamo ang hakbang ng ATC. The acts that they have been doing in our province is really that of a terrorist. Ayon sa magkapatid na Teves, pinag-aaralan ng kanilang mga abogado ang kanilang magiging legal na hakbang. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo. Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Paalala sa mga suki ng LRT. Bukas na ha, epektibo na bukas yung taas pasahe sa Line 1 at saka sa Line 2. Nakatutok si Joseph Morong. Para alam mo na LRT Line 2 ang pinakamabilis na transportasyon papasok sa kolehiyo ng mga anak ni Wilma. Ang 30 pesos na single journey ticket nila mula Antipolo, Palegarda magiging 35 pesos na simula bukas. Mas mura lamang ng bahagya kung stored value cards. Ang baon niya siguro dadagdag lang ng 50. O kaya bawas na lang konti sa food. Maraming mag-a-adjust pati sa LRT1 lalo't ngayong buwan ang pasukan ng marami. Ang pamasahe ng gumagamit ng stored value card o beep card magiging 14 pesos para sa pinakamalapit at 35 pesos para sa pinakamalayo mula sa dating 12 pesos at 29 pesos. Mas mahal ng konti kung single journey ticket. Halos po yung allowance ko sa baon lang po na, ay sa pamasahe lang po na ano. Pupunta. Opo. Kahit naman po 'di ba sa mga bilihin, sobrang laki po ng tinataas. Halos ipinareho na ng Department of Transportation at ang LRTA ang pamasahe sa parehong LRT Line 1 at saka 2. Ayon sa gobyerno, kahit naman itinaas nila ng bahagya ang pamasahe sa mga linyang ito, ay meron pa rin naman na subsidiya na sinasagot ang gobyerno. Ayon sa DOTR, 148 pesos yan sa kada pasahero ng LRT. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, mas mababa raw ito sa hiling nila. Makatutulong daw ang dagdag singil sa operasyon at para ma-recover ang 1.46 billion pesos na fare deficit. Sisiguruhin daw nitong matatapatan ng taas singil ng mas maayos na mga pasilidad at serbisyo ng LRT2. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ilang bahagi pa rin ng Valenzuela City ang lubog sa baha. Nagsiuwian na ang ilang lumikas kahit pa sirang bahay na ang kanilang dinatnan. Nakatutok live si Maki Pulido. Maki. Aton dito sa Valenzuela ay marami na sa mga evacuees ang umuwi na sa kani-kanilang mga bahay. Mula sa halos 300 families, kahapon nasa 194 families na lamang ngayon ang pansamantalang sumisilong sa mga evacuation center. Wasak na bahay ang inuwian ng pamilya Gerubin sa San Andres Street, Barangay Malanday, Valenzuela City. Bumigay nitong isang araw ang mga dingding at ikalawang palapag nang tamaan ng malakas na hangin ang marurupok ng mga kahoy. Pero sa halip na magtagal pa sa evacuation center, umuwi ang pamilya para gawa ng paraan kahit espasyo lang na matutulugan.
Pakunti-kunti lang muna, ma'am. Para lang matulugan mo muna kami. Nakakahiya na po, ma'am, pag tulog ka pa sa kapitbahay, di ba? Kahit wala pang kain, nagtulungan sila sa pag-aayos. Tinakpan muna nila ng kahoy at plywood ang wasak na sahig at dahil kapos sa budget, dito muna sila magkakasya. Kaya nga po ipabalagbag, tapos lalagay na lang po yung kahit pa paano na lang po kami dito ng siguro lona, kahit yung mga lonang ano na lang po muna para kahit pa paano di maulan. Mahigit 1 linggo na raw baha sa San Andres Street, pero karamihan hindi lumikas. Marami sa mga residente tulad ng pamilya ni Marites Consulta, tinitiis na baha ang ilang bahagi ng bahay tulad ng kusina at sala. Dahil apektado ang pagpasok sa trabaho ng mga manugang at anak dahil sa malalakas na pag-ulan, apektado ang arawan nilang kita. Nagigipit na sila sa budget ng pambili ng pagkain. Inuuna lang po namin yung mga bata kasi kami po, kaya naman po namin di ba po, kung ano lang. Okay lang. Bata po, 3 pesos. Nakikita mo naman sa likod ko, Atom, na may mga bahang bahagi pa rin dito sa MacArthur Highway, partikular sa bahagi ng Barangay Dalandanan. Meron din sa boundary ng Barangay Malanday at May Kawayan, Bulacan. Pero nakikita mo rin na passable naman ito sa mga sasakyan. Ang hindi passable ay ang G. Lazarus Street, maging ang tinatawag na bypass sa may Vente Reales dahil aabot sa halos 2 feet ang lalim ng baha. Atom? Maraming salamat, Maki Pulido. Mga kapuso, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Falcon. Pero huwag pa ring makampante dahil magtutuloy-tuloy ang maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa. May bagyo man o wala, dapat palagi pa rin tayong maging handa. Huling namataan ang Typhoon Falcon na ngayon tatawagin na ulit sa international name nito na Kanun sa layong 835 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Kumikilos yan pa west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, tuloy-tuloy na ang paglayo nito sa bansa at posibleng dumaan yan sa south ng Okinawa Island sa Japan ngayong gabi o hanggang bukas ng umaga. Wala na itong direktang epekto sa bansa pero pinalalakas pa rin ito ang habagat na patuloy pa ring magpapaulan sa bansa. Sa Luzon, halos maghapon pa rin ang ulan sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, ilang bahagi ng Calabarzon at Mindoro provinces. May malalakas na ulan pa rin sa ilang lugar. Ito po yung nagkukulay orange sa ating rainfall map. Ibig sabihin ho niyan ay heavy rains. Sa mga kapuso natin, lalo na yung mga lubog pa rin ho sa baha, maging alerto pa rin po tayo. Sa Metro Manila, mataas pa rin ang tsansa ng ulan lalo na bago magtanghali at magtutuloy-tuloy yan hanggang sa hapon. Kaya extra ingat po sa mga commuter at motorista, kabilang dyan ang ating masisipag na riders. Unti-unti namang gaganda ang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at ang makakaranas lang ng kaunting ulan ay ang Antique. Sa Mindanao naman, halos wala ring ulan sa ilang lugar, maliban lang sa ilang bahagi ng Bukidnon, Zamboanga Peninsula, Surigao Provinces at Davao Region. Samantala, dahil sa habagat, muling naglabas ng gale warning ang Pag-asa. Magiging maalon at delikado pumalaot sa ilang baybayin ng Northern Luzon. At iyan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maaasahan, anuman ang panahon. Good evening mga kapuso! Kasunod ng historic stint nila sa San Diego Comic-Con, may binanggit si Direk Mark Reyes na mangyayari sa Voltes 5 Legacy na wala sa plano. At may pasilip din siya sa Sangre Encantadia Chronicles. Ang exclusive interview sa chika ni Aubrey Carampel. Ang San Diego Comic-Con ang isa sa pinakamalaking pop culture event sa mundo, kung saan karaniwang nire-reveal ang lineup at trailers ng movies at shows ng iba't ibang production outfit tulad ng Marvel at DC. At dinadaluhan pa ng mga big-time na Hollywood stars. Ngayong taon, sa kauna-unahang pagkakataon na imbitahan ng isang Filipino at Southeast Asian production sa San Diego Comic-Con, ang kapuso show na Voltes 5 Legacy.
We were very shocked and honored that we were considered, and apex ng pop culture ang San Diego Comic-Con. Marvel, Star Wars, pag may mga big movie ng Hollywood doon nagre-release. Nung nalaman ko na pupunta kami mismo pupunta sa ibang bansa, sa San Diego Comic-Con pa, out of all events, to represent the show ourselves was, hindi namin talaga in-expect yun. We're representing Voltes 5. We're representing GMA, we're representing the Philippines. Ramdam na ramdam mo yung suporta ng mga Pilipino sa ibang bansa. Not only Pinoy, pero may mga 10%. foreigners, Japanese, 10% ng audience namin. Sina Miguel at Isabel, feeling proud din ng mag-ala cosplayers sa pagrampa doon ng kanilang fly suits kahit effort suotin. Si Gabby, suot naman ang kanyang Commander Robinson costume. Kasi pinapansin po yung suit niya. Yeah, very Ganda daw ng Yung detalye. quality, the quality. Kahit nga yung bigote ko sabi ko, wow, it's very, it's real. Naging emosyonal nga raw sila nang dagsain ng fans ang kanilang panel interview na di raw nila inakalang magiging full house. Marami pa nga raw sanang gustong manood na hindi na nakapasok. Nakaka-goosebumps din daw ang reaksyon ng mga dumalo nang ipalabas doon ang 8-minute special preview ng Voltes 5 Legacy. Parang nga kami nagpa-preview ng Marvel. Kasi mga palakpak sila. Like, wow! We're so interested. There were people from the one that makes Gundam, Yes, robot, Japanese guy. yung Japanese animation. They begged to get in because they wanted to watch. Napasok naman, nakapanood sila. Wills Protasio, one of the Filipino top Filipino comic artists, attended also. May isa pang American na he literally went to us and he was raving about the show na talaga. You guys rock. Sa San Diego Comic-Con din, first time ni-reveal ang concept art para sa next big project ng Kapuso Network, ang Sangre Encantadia Chronicles featuring Bianca Umali. Revelation ni Direk Mark, muli raw makikita ang 4 na Encantadia Sangres sa biggest telefantasia na mapapanood next year. They're still there, they're still alive in that universe. We're expanding it with new characters. Hindi sila pinalitan po, dinagdagan po sila. Sa Voltes 5 Legacy naman, may mga sorpresa pang dapat abangan. Something special that was not in the original plans going to happen. In the next few weeks, makikita nila yan. May special guest kami. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Tuloy naman ang rescue operation sa Pampanga, lalo't pinangangambahang tataas pa ang halos 1 linggo ng pagbaha. Pero may ilang ayaw lumikas gaya ng isang pamilyang tumutuloy muna sa isang jeepney. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni Marisol Abdurrahman. Marisol. Emil, hindi man nakaranas ng pag-ulan maghapon ng Pampanga, nananatiling lubog sa baha ang 16 na bayan dito at isang syudad. Kabilang ng area ng ating kinaroroonan ngayon sa San Simon, particular na ang Barangay de la Paz na nananatiling isolated. Papasok pa lang ng San Simon, baha na agad ang sasalubong. Kaya napakatindi ng traffic sa northbound lane. Pagpasok naman sa bayan, kahit saan ka lumingon, baha ang makikita. 5 araw ng lubog sa baha ang bahaging ito ng Barangay de la Paz. Pinangangambahan ng mga residente na kapag nag-uulan ay lalong tataas ang baha. Ang problema pa, mabagal ang paghupa ng baha dito. Pero ang ilang residente, hindi ito alintana. Sumusuong kahit hanggang dibdib na baha. Hindi mo na muna pinagpaliban? Hindi, baka di po ako makapasok eh. Delikado eh. Hindi, okay lang po. Lubog na po talaga eh. Sa ibang bahagi nga, lampas tao pa ang baha. Lumikas ang ilang residente, pero ang ilan nagmatigas daw, kaya muli silang binalikan ng barangay kanina. Kabilang na ang pamilyang ito na sa isang sirang jeep lang nananatili. Nagsisiksikan tayo dyan, tsaka yung peligro sa mga bata. Di na po, dito na lang po. Nakakaraos na po kami dito. Bakit po ayaw yung lumikas? Kasi po yung mga karga namin, marami po masyadong karga. Hindi rin sumama sa taga-barangay ang pamilyang ito na merong 5 anak na bata. Baka sa himbing ng tulog ninyo, mahulog yung mga baby ninyo sa baha. Malayo-layo po bagay, tsaka pagka may kailangan po kasi kami, yung magulang po namin nandito lang po. Pati ang 72 taong gulang na matandang ito na nasa katre lang, ayaw ding lumikas. Talagang ayaw nilang lumikas kahit anong gawin namin. Hindi lang 2 beses pala namin silang pinuntahan dyan. Nakakalungkot, mas gusto pa nila yung sitwasyon nilang
Ngayong hapon, may mga na-rescue ang barangay, kabilang na ang sanggol na ito. Isolated pa rin ang barangay, kaya bangka ang gamit na transportasyon. Sa Santa Monica, hanggang bewang din ang baha. Ang 65 years old na si Rebecca Cardenas pinagtulungan na lang buhatin kanina. Namamaga pala paa nyo. Oo, diabetic ako eh. Bawal na bawal nyo pong iapak yan sa baha, ma'am. Dilikas muna kayo. Oo, hindi pwede kasi hanggang dito na yung tubig doon. Pero si Naroda, piniling manatili kahit hanggang bewang ang baha sa loob ng bahay. Wala na din po kasing madadaanan po dito. Halos lahat po ng mga daan, malaki na po yung tubig, lubog po talaga. Mahirap pong dumaan kahit po gusto po naming lumikas. Ayon sa PDRRMO ng Pampanga, pinaka-apektado ng baha ang Macabebe, Masantol, San Simon, Candaba at San Luis. Umabot sa 15 feet ang taas na baha sa barangay San Agustin sa Candaba. Nagkaroon po tayo ng preemptive evacuation at kasalukuyan pa po yung mga barangays na tumataas po yung tubig pa ay ina-evacuate na po. So pag nakikita na po ng mayor natin na nasa peligro na po ang ating mga kababayan at kailangan pong ilikas sila, i-enforce po yung forced evacuation. Sa kabuuan, umabot sa 184,000 na pamilya o katumbas siya ng 600,000 na individual. Yan ang apektado ng pagbaha dito sa lalawigan. Samantala, Emil, malaking hamon pa rin sa PDRRMC ang paghatid ng tulong, lalong-lalo na doon sa Masantol at Macabebe na sinubukan nilang pasukin ngayong hapon para makapaghatid sila ng tulong. Yan muna ang latest mula rito sa Pampanga. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Samantala, abot na sa halos 2 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura ng bagyong Egay at Habagat. Sa gitna niyan, may tiniyak ang Pangulo. Nakatutok si JP Soriano. Palay na, naging bato pa. Literal na yan ang sinapit ng mga palayang ito sa Ilocos Norte na natabunan ng mga bato at nagmistulang ilog matapos bahain mula pa nang humagupit ang bagyong Egay. At ganito rin sa marami pang lugar sa Northern at Central Luzon tulad sa Pampanga. 170 million pesos worth of rice lands ang apektado po. Vegetable and corn production almost 20 million. Sa buong bansa naman, aabot sa halos 2 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura ng bagyong Egay at Habagat. Mahigit 120,000 magsasaka ang apektado. Sa ngayon, ayos pa raw ang supply, sabi ng Pangulo, nang pulungin ng agri-officials. The supply is okay. Yun lamang ay yung mga inputs pa rin ng agricultural inputs ay tinitignan natin na mabuti para tiyakin na hindi naman masyadong tataas ang presyo ng bigas. Pinag-usapan namin ang paghanda ng ating buffer stocks for the coming El Nino. Saan tayo bibili dito sa local? Kung kailangan mag-import, mag-import na naman tayo. Iniutos ding pabilisin ang pamimigay sa mga magsasaka ng mga seedlings o pananim. Target itaas sa higit pa sa 90% ng supply ng bigas ang produced sa Pilipinas. Pero hindi lang naman daw mga bagyo ang hamon. Yung iba kasi international ang cause ng concerns. Mag-a-adjust tayo accordingly para ma-reach yung level na at least 95-97%. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, inspirasyon ang hatid ng isang binatang viral ngayon dahil sa kanyang pagsusumikap para po sa kanyang pangarap. At para maabot yan, nagtitinda siya ng mga obrang talagang kahanga-hanga. Tinutukan niya ni Mariz Umali. Hindi bulaklak o pagkain, kundi mga pambihirang obra ang ibinibenta ng 20 anyos na binatang ito sa Tacloban City. Sariling likha ni June Luis Sarquilla ang mga maliliit na bahay na ito gawa sa karton at recycled na gamit. Nagsimula po yun nung paghanga ko sa mga magagandang gusali na nakikita ko nung bata pa ako at dahil sa murang edad, sa edad na 8, ay natuto akong gumawa ng mga miniature gawa sa papel. Sa totoo lang po, wala pong nagturo sa akin. Tanging nasa imahinasyon ko lamang po sa mga nakita ko pong gusali nung bata pa ako.
Nag-viral si June Louie matapos i-post ng kanyang dating guro ang kanyang mga likha na ang pagbebentahan, iniipon niya raw para sa kanyang pag-aaral. Napilitan kasing huminto sa eskwela ang binata para maghanap buhay muna. Dahil po sa kakulangan ng pinansyal para po makatulong sa pamilya, kaya gumawa po ako ng mga miniature houses. Labis naman ang kanyang tuwa na napansin ng kanyang mga likha na malaking tulong daw para sa katuparan ng kanyang pangarap. Masayang-masaya po at laking pasasalamat po sa aking former teacher na si Sir Rufino at sa buong may kapal. Pangarap ko pong maging isang ganap na architect. Tunay na kahanga-hanga, hindi lang ang pambihirang talento ni June, kundi ang layo niya rin sa patuloy na paggawa ng kaniyang mga obra. Bagay na kapupulutan ng aral at inspirasyon ng bawat isa sa atin, lalo na ng mga kabataang tulad niya. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Nagsampa na ng reklamo sa Ombudsman ng NBI Environmental Crime Division laban sa mga sangkot sa paglalayag ng lumubog na MT Princess Empress sa Oriental Mindoro noong Pebrero. Ayon sa NBI, nagkaroon umano ng conspiracy o sabwata ng Railed Marine Services, mga opisyal ng Marina Region 5 at ilang tauhan ng Philippine Coast Guard. Patunay raw dyan ng irregularidad na sa inilabas sa Construction Certificate at Tonnage Measurement Certificate ng Marina na requirement para makapaglayag ito. Pinalabas din umano ng may-ari sa Affidavit of Ownership na ginawa ang MT Princess Empress sa Mariveles, Bataan, kahit na alam umano nitong ginawa ang motor tankers sa Navotas. Patatandang nagdulot ng malawakang oil spill at pinsala sa kalikasan ang paglubog ng MT Princess Empress. Muling idinaan ng ilan sa nakakaaliw na paraan ang pagtalakay sa perwisyo ng kabi-kabilang baha sa bansa. Pero ang tinatawag ng ilan na Filipino resiliency, may hangganan din daw at dapat tapatan ng pag-aksyon ayon sa isang senador at ahensya. Nakatutok si Mark Salazar. Ang ganito kalalim na baha sa barangay Sapang Bayan, Kalumpit, Bulacan, larawan ng sakuna ito. Pero depende siguro sa tumitingin at dumaranas ng sitwasyon dahil para kay Renz Rafael Galang, masayang content ito online. Level 1 na baha, guys. Ayan, hanggang tuhod. Level 2, baha. Level 3 na baha. Guys, level 4. Level 4 na baha. Level 5, guys. Guys, level 5 na. Bibili lang ng pagkain si Renz pero ganito kalalim ng tubig baha ang kailangang suungin. At sa kabila ng panganib sa kanyang kalusugan, nakukuha pa niyang tumawa pa. Level 3. Walang natirang tuyo sa bahay nila Renz na mistulang swimming pool pero masaya pa rin, pati mga kasama niya sa bahay. Dito tayo sa gitna ng laot. May iba namang oportunidad ang nakikita sa baha, gaya ng dalawang ito sa Kalumpit din na nagtiksay fishing habang masama pa ang panahon. Sa mga maniniksay, pero ito okay lang. Ang karaniwan nating tawag sa ganito ay resiliency. Pero ang sabi ni Senador Loren Legarda sa 35th National Disaster Resilience Month, may hangganan rin naman ang resilience eh. Kailangan talaga ipatupad natin ang batas. I would like to see a time when there's no time for resilience because we did it right at the first time. ang Office of Civil Defense at NDRRMC mismo ang nagsabi, kulang pa ang pagpapatupad sa mga risk reduction at disaster management laws. Hindi daw kasi ito madali. Kailangan pagbutihin pa namin yung koordinasyon. Hindi naman ito kaya ng isang ahensya lang. Sabi nga ng eksperto sa disaster response, ang tunay na definisyon ng resiliency ay ang kakayanan ng komunidad matuto sa leksyon ng sakuna para maiwasan itong maulit pa. Resilience is everyday action prepared. It's the ability to absorb the shock, to resist the effects of the shock, and to transform our ways of doing things that we can proactively respond better. Ayon kay Dr. Emma Porio ng Ateneo de Manila, kung tunay tayong resilient,
wala na dapat sa action plan at budget ang evacuation centers at food packs. I feel that we have focused on really, evacuating and all that stuff. But I think we have to build the capacities of everyone. I think resilience is everyday action. Yan yung ideal situation. Lahat yan pipilitin nating mangyari na halos automatic na sa tao yung pagtugon. Alam na nila yung gagawin kapag merong banta ng kalamidad. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. LSS is real! Sa latest parody ng comedy genius na si Michael V na certified trending na. Pinisuan ng mismong banda ng OG song ang bagong masterpiece na ayon kay Bitoy ay hindi pa tama kanino man. Makichika kay Nelson Canlas. Sa pic niya, di halatang may something siya, pero di ko alam kaya finalo ko lang. Sinubaybayan kaya naman certified trending with 12 million views and counting ang latest parody ni Kapuso comedy genius Michael V sa kantang Uhaw ng indie rock collective group na Dilaw. Kahit di kaya pinilit, kahit na pangit, pwede na tong ipopost. Kung ang Uhaw tungkol sa pananabik sa isang tila sinisinta, ang bersyon naman niya na Oh Wow. Edi oh wow, edi ikaw, trending ka na Tila tumatalakay sa mga pinopost na content sa social media. Mag-react sa viral video ko, walang effort, content na tong pang-post. Hindi raw ito parinig, kundi paalala sa lahat ng mga gumagawa ng content. Nadami yata nakarelate. So, nagiging toxic na kasi yung mundo ng mga content creators ngayon. Yung mga content creators, dapat alam yung ibig sabihin ng salitang content. I'd like to say it's a reminder. Hindi lang sa kanila, pati sa sarili ko. Sana maka-inspire tayo ng generation na hindi pa pwede pang pagandahin. Pero bukod sa witty and funny lines, umani rin ng papuri ang tila one-man show na performance ni Bitoy, ni Hilaw. Di ayaw kahit ano, kahit sabaw. Si Michael V din kasi ang naging pianist, guitarist, at bassist. Dahil sa certified hit na parody, pati mismo ang banda na Dilaw natuwa. Mr. Michael V, some people want to talk to you. Boss Michael! Hi, Daddy MV. Thank you so much. I love you. Stay thirsty. Mutual admiration daw ito para kay Bitoy na nagpasalamat sa banda. Nakakatuwa yung nila, yung storya nila sa Baguio at makikita mong mga talaga, passionate talaga doon sa ginagawa nila. Kaya sana ganun, sana lahat ganun. Sana uhaw lahat sa excellence. Sa mas pinasayang Bubble Gang tuwing linggo, asahan pa raw na mas marami pang characters na siguradong pipitik sa ating mga puso at magpapahagalpak sa atin sa katatawa. Ang masasabi ko lang, edi wow, oh wow. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Ato Marauli. Ako naman si Emil Sumangil, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog, ang balita. Nakatuto kami 24 oras. For more chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.